Good afternoon. Good morning po pala. Good morning. Good morning, good morning. I love you. Good morning, Mr. Hi. Coco Martin. Ay, Yes. Tay. Miss Michelle. Maraming salamat po, Tay. Thank you so much po. Okay. Ngayon, Sir Coco, Sir William, and Miss Michelle, meron tayong mga katanungan mula sa mga humahanga, hindi lamang kay Mr. Coco Martin, but also dun sa mga humahanga din sa Jim's Coffee Mix. Unahin na po natin ang tanong natin for our mega family. Ang tanong, karamihan sa mamimili natin ngayon ay naghahanap ng health and wellness benefits sa coffee market. Bakit po naiiba ang Jim's Coffee Mix? Ano po ang kinaibahan nito, sir? Ako tinatanong, dapat endorser ang tinatanong. Dapat paunahin natin yung endorser. Sige, sir. Go. Alam niyo po, napakaraming kami ko nang natikman. Alam naman namin napakarami ng mga sikat na coffee shop ngayon, di ba? Pero, sa hirap ng buhay na pinagdadaanan ng bawat Pilipino ngayon, dapat maging practical tayo. Dapat iniisip natin yung affordable, yung abot kaya, yung kaya na sweldo natin, at pangalawa po, yung benepisyo makukuha natin dito. Dahil ang Jim's Coffee Mix, meron po siyang Korean ginseng. Ang ibig sabihin po doon, malaki ang maitutulong nito para maging matalas ang ating pag-iisip at sumigla ang ating katawan. Iba po siya sa ibang coffee na pag ininom mo lang, magigising ka, masarap na yung lasa. Ito pinagsama-sama na po na masarap na yung lasa, magiging masigla ka pa at magiging matalas pa ang pag-iisip natin lahat. Yun po ang kaibahan ng Jim's Coffee Mix. Okay, wala nang malangpat yan. Alam mo, yung kagandaan kay Coco, talaga inaalam niya yung produkto bago in-endorse. So, palakpakan natin ulit. Thank you! Okay. Sa akin naman, alam mo, nung naging number 1 ang Mega Sardines, at sinasabi namin, okay, kailangan may ibang produkto na naman kailangan. Pero hindi naman yung mas kailangan produkto lang, kailangan may naiiba. So that's why the difference is coffee with Korean ginseng. So anong ginagawa? It helps in immune system, it helps in stamina, at marami pa. Pero kung sa ginseng lang, sulit na kayo. That's why for us sa Mega, sabi natin, let's do this and let's endorse at let's promote the brand Jim's Coffee. Okay? Asantay natin ang presidente natin kung sa Mega, si Michelle. Ito. So may tatlong benefit ang Jim's Coffee. Number 1 is energy. Nakita niyo naman si Coco Martin, sobrang energy. Number 2 is memory. So pag uminom kayo ng Jim's Coffee, gaganda ang memory niyo because of the Korean ginseng. And number 3 is immunity. Kaya healthy kayo pagka mataas ang immune system niyo. Kaya drink Jim's Coffee. Alam niyo po, honestly, i-share ko lang po sa inyo, napakalaking tulong po sa akin ito. Kasi kung alam naman po natin lahat na napakarami kong trabaho. Hindi lang ako isang artista, scriptwriter din ako, director din ako, and producer din ako. At nagninegosyo rin naman ng mga maliliit na mga negosyo. Pero sabi ko nga, paano ko nagagawa ang lahat ng yun? Siyempre po, pinaka-importante sa atin, yung umaga sa pagkagising mo, sa pagbe-breakfast mo, kasabay mong iniinom ng Jim's Coffee. Kasi ito yung magpapatatag sa'yo eh. Ito yung magbuboost sa energy mo eh. Ito yung magpapatala sa isip mo para sa paglaban mo sa araw-araw. Kaya napakalaking tulong po nito sa aking hanap buhay sa araw-araw. Kaya kung tatanungin po nila, maraming mga tao nagtatanong sa akin, Kok, matutulog ka pa ba? Kasi nakikita lang kung gaano ako ka-energetic eh. Kung gaano ako passionate, kung gaano ako kalakas. Pero sabi ko kasi, lahat ng tao may sikreto. At anong sikreto ko? Jim's Coffee with ginseng. Yeah! Thank you so much. Parang nasagot na lahat ng mga katanungan ko dito. No? Pero balik tayo kay Mr. Coco Martin. Ano naman ang pakiramdam mo na ngayon ay bahagi ka na ng Jim's family? Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na pagkatiwalaan ka kasi hindi naman lahat ng tao, di ba? Kumbaga,
pinag-aaralan mabuti yan. Tinitignan niya kung nababagay ba sa kanya, kung nararapat ba siya maging ambassador. Kasi siguro po, nung nakita po nila sa akin kung gano'n ako ka-workaholic, kung gano'n ako hard worker, nakita nila yung representasyon, yung produkto ng Jeeps Coffee na nababagay ko na sa pagkatao ko, nang alam nila na ako bilang isang tao ay nire-represent ako at lahat ng mga Pilipino na naghahanap buhay sa araw-araw. Yung araw-araw na lumalaban sa buhay. Kaya, nung kinuha nila ako as ambassador, sobra akong tuwa at sobra akong proud na proud. Kasi, kahit pa paano, sabi ko, sa ibang talento ko sa pag-arte o sa pag-direct, nakita naman lang kakayanan ko kung gano'n ako kasipag bilang tao. Kaya, masarap sa pakiramdam na nakita ng mga tao yun kung gano'n ko nagsusumikap para sa aking buhay, para sa aking pamilya, at pinapakita ko na gano'n ka-workaholic, at gano'n kasipag, at gano'n ka-uhusay ang lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat. Palakpakan niyo naman. Iisa talaga. At kaya naman, meron tayong mga katanungan mula sa ating mga media friends. Maraming salamat also for being here. Umpisahan po natin from Modern Parenting. Yes po. Hello. Okay. So, hi po. Hi, Dito, good morning po. good morning. Okay. Dahil usapan naman kami to, ngayon na meron ka ng endorsement again of the coffee, gaano na ngayon kahalaga ang kape sa set? Kasi ano po, araw-araw na kayong nagtitaping, and syempre, in between breaks, I'm sure usapan kape and barkada yan. Alam niyo po, part na ng buhay natin to, hindi lang mga Pilipino, halos lahat ng mga tao. Di ba, every morning pagkagising natin, minsan nga hindi na tayo nakakapag-almusal eh. Lagi ang inaano natin, kape. Kasi yung kape ay nag-boost sa atin eh, para magkaroon tayo ng lakas, ng energy. Sa totoo lang po, alam ko ng marami at I'm sure nakita niyo na sa social media ko. Sa set ko po, sa totoo lang, every morning, ang kape na iniinom namin doon, Jeeps Coffee. At pinasusubukan din po namin sa lahat ng mga tao. Dito sa Malabon, marami ako location na dito na pinasubukan po talaga namin sa mga tao kung gaano kasarap ang Jeeps Coffee, kung lahat ng mga hinahanap nila. Kasi hindi lang naman 3-in-1 ang Jeeps Coffee, meron din kami 5-in-1, meron din kami 7-in-1. Talagang inaral po nila na kung ano yung mga benepisyo na maitutulong nito sa mga tao para magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ngayon, sa akin po, every time na kapag nagtatrabaho ko, kapag nagtitaping ako, yun po time. Sa totoo, hindi ako nakakapag-breakfast dahil sa sobrang dami ng trabaho. Pero dahil nga po dito sa kape, kahit pa paano, tumatagal ako hanggang gabi para makapagtrabaho kasi ito nabubus ko yung lakas ko. Iniinom ko po siya yung breakfast, yung merienda, at minsan sa gabi kapag nararamdaman ko na matutulog na ako. Kaya napakalaking tulong sa akin talaga ng Jeeps Coffee. Kung may dadagdag lang ako, ang Jeeps Coffee, hindi mahapdi sa tiyan. Low acid siya, kaya maganda kahit hindi ka kumain. Okay na okay sa tiyan. Ayan. Maraming salamat sa William. Alright. Follow up na lang before moving to the last, next question. Coco, I know na, busy kang tao and all, pero ngayon na, nasa edad ka na rin naman, ano ang definition mo na ngayon ng Pasko at bago na? Para sa akin po, honestly, may kukwento lang. Alam niyo po, every Christmas and New Year, ayokong umaalis ng bansa. Kasi para sa akin po, yun po ang isa sa pinaka-importanteng araw para sa lahat ng mga Pilipino, ang araw ng Kapaskuhan. Di ba sabi nga natin, ang Pasko ay araw ng mga bata. Ang bagong taon ay para sa mga pamilya. Kumbaga, ayokong palagpasin yung pinakamasayang pagkakataon sa Pilipinas. Kumbaga, kapag ikaw, very po kasi sobrang po kasi mahal ko kasi ang pamilya ko. Kaya napaka-importante po sa akin ang Pasko. At ang Pasko po yung oras na para mag-reunion kami, makapag-banding kami, at makabawi po ako sa lahat ng mga oras na nawala ako sa kanila. At sa mga oras, mga pagkukulang ko, yun yung panahon para makapagbigay ako ng saya, makapagbigay
nagbigay ako ng kahit pa paano maparamdam ko kung gaano ko sila kamahal. Kaya napaka-importante po para sa akin at sa lahat ng mga Pilipino ang Pasko at ang bagong taon. Ang New Year naman po, ito po yung dahilan at ito ang start na pagsisimula ng pagbabagong buhay natin lahat. Kung mayroon naman tayo mga pagkukulang at pagkakamali na nagawa sa ating buhay at sa ating bansa. Thank you so much to our media friends from Modern Parenting. And now, let's have Isa Iglesias from the Manila Times. Hello. Hi, good morning po. Na-mention mo kanina na you're a scriptwriter, director, producer. So may mga roles ka pa ba na gusto mong mag-drive, whether on screen, tapos behind the camera, na hindi mo pa nasusubukan? Alam niyo po, nung nagawa ko yung show na Ang Probinsyano, sinabi ko po sa sarili ko na siguro ito na yung pinaka-peak ng karir ko. Sinabi ko sa sarili ko, siguro Champa. Kasi 7 years ang Probinsyano, diba? Hindi ko inakala na aabot na gano'n katagal na mamahalin siya ng mga Pilipino. Pakiramdam ko ito na yung pinaka-tugamog ng karir ko sa buhay ko. At na-achieve ko na lahat ng gusto kong ma-achieve at mangyari. Hindi ko inakala na pumasok ang Batang Quiapo at naramdaman ko na mas mataas ang ratings ng Batang Quiapo compare sa Probinsyano. At ngayong papatapos po ang 2025 na napakaraming mga proyekto na pumapasok sa akin na meron po akong 4 na pelikulang gagawin at meron din po akong mga series na gagawin. Sabi ko sa sarili ko, akala ko patapos na ako, akala ko nagawa ko na lahat. Ngayon ko naramdaman sa sarili ko, nung nangyari ang Probinsyano, yun pa lang po pala ang start ng career ko. Kasi ngayong papasok ang 2026, ngayong papasok po ang 2026, napakaraming proyekto na pumasok po sa akin. Honestly, sinishare ko nga po sa mga kaibigan ko, hindi ko alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko para gawin ang lahat ng mga proyekto. Pero sabi ko sa sarili ko, kilala ko, at alam ko kung saan ako nagsimula, wala akong inaatrasan na laban. Kung ibinigay sa akin ito ng Diyos at alam ko may dahilan kung ba't niya ibinigay sa akin ito lahat ng mga blessing na ito at mga proyekto ko, alam ko na kakayanin ko ito. Kaya sinasabi ko ito na alam nyo, sa buhay natin lahat, sa mga Pilipino, minsan nagtatanong tayo na bakit kulang tayo sa oportunidad. Bakit kulang ang suporta na natatanggap natin para mapakita natin ang talento natin. Lahat ng mga katanungan niya, tinanong ko rin niya sa sarili ko nung araw. Kasi dati ang hinahanap ko lang po, laging oportunidad, trabaho, basta mabigyan ako ng trabaho, regular ng trabaho. Pero laging wala, laging kulang. Magtatrabaho ako, mag-waiter ako, 6 months, endo. Nag-tricycle driver ako, sirahin tricycle. Nag-janitor ako, na-endo rin ako. Nag-dishwasher ako, na-endo rin ako. Pero alam niyo po, kaya ko sinishare sa inyo, minsan pala yung sinasabi nilang, alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay yung tamang pagkakataon o right timing para sa ating lahat. Nung binigay na sa akin ng Diyos yung tamang pagkakataon at na hindi ko inakala na trabahong pag-artista pala ang magiging regular kong trabaho. At nung nakita ko na siya na parang ito na yata yung career na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi dati, magkakatrabaho ko ngayon, 6 na buwan, wala. Magkakatrabaho ko ngayon, 1 taon, wala. Nung naramdaman ko na nagdadire-diretso na yung trabaho ko, sabi ko, ito na yung career, ito na yung trabaho. Kaya ang ginawa ko po, pinagbuti yung trabaho ko. Kaya hindi lang bilang artista, hanggang sa natutunan ko na maging scriptwriter, hanggang naging director na ako, at ngayon nagpo-produce na ako ng mga pelikula at ng mga show ko. Sabi ko nga, huwag sana mawawalan ng pag-asa ang mga Pilipino. Kasi po, right timing, sipag, at tumalon tayo sa oportunidad na kung ano man yung binibigay natin sa harapan sa atin. Alam niyo po, nung nagtrabaho po ako sa Canada bilang janitor, ang mga Pilipino ang gusto nilang mga trabaho. Bakit? Napakasisipag natin, hindi tayo mareklamo at napakatalino natin. Lagi kong pinagsasabi, lagi kong pinagyayabang, napaka-talento ng mga Pilipino. Kahit po nung lumalaban kami sa festival abroad noong araw, kahit napakaling ng budget ng pelikula namin, nagugulan kami bakit tayo ang nananalo. Kulang lang tayo sa suporta. Kung mabibigyan lang tayo ng tamang suporta, lahat ng Pilipino, naniniwala ako magiging successful. Kagaya ko na nangyari sa buhay ko. Ayun po, follow up lang kung meron ka pa
gustong gawin pa? Yung gusto kong gawin, honestly po, ito na pong mga proyektong mga naka-line up sa akin. Kasi may gagawin po ako ngayon, like yung OTJ. And then may gagawin po ako ngayon sa Star Cinema na, Father's Day. Tapos may gagawin din ako with Inang. Tapos may gagawin din ako Bonifacio. At may gagawin din po ako ngayong bagong series. Lahat naman, hindi kami ako, yung mga proyekto matagal ko na hinihintay, bakit ngayon lahat nagsunod-sunod at nagsabay-sabay? Paano ko hihindi na napakatagal kong hinihintay ito? Kaya sabi ko nga, alam kong napakahirap at hindi ko alam paano ko hatiin ang katawan ko, pero gagawin ko ang lahat para magawa ko po ang lahat. Salamat po. May dadagdag lang ako, no? Kung sinabi ni Coco, talaga yung traits, yung reputasyon, yun ang importante. Very wholesome para sa pamilya. That's why he was chosen to endorse James Coffee. Palakpakan natin! At talaga, modelo ang pamilya. So I hope, ibang mga artista, ibang mga endorser, kailangan malinis. At pag ganon, tradition should be long-term para at least tuloy-tuloy ang endorsement. Okay, salamat again, Coco. Truly well-deserved nga naman talaga. And also, thank you so much to Ms. Iza Iglesias from the Manila Times. And last but not least, let us have Mr. Alvin Ignacio from Daily Tribune. Hi. Hello. Ako, dati yung mga endorsement, pangarap na. Ngayon, totoo na silang lahat. Pati yung kalala mo ang kanya-ganda. Anong pakiramdam na lahat ng mga pangarap mo ay totoo na? Alam niyo po, di ba, pag nagsisimula ka, sa totoo, kahit ko na sinabi niyo, lahat nangangarap ka lang eh. Lahat ng mga rejection magdadaanan yun. Pero sabi ko nga, basta ang pinaka-importante ay huwag ka lang bibitiw eh. And then habang nasa proseso ka talagang magsumikap ka, pagsikapan mo, pagpursigihan mo, ang dulo nito talaga, kapag talagang nagtrabaho ka mabuti at pinagbuti mo, may magandang patutunguhan eh. Ngayon, sa parte ng buhay ko, hindi ko po inakala na mararating ko po. Bukod po sa mga endorsement na kung ano man meron po ngayon, bukod po sa mga proyekto na meron ako ngayon, para sa akin, ang pinaka-big achievement ko, yun na ayos ko yung pamilya ko. Kasi po, broken family po kasi kami. Yes. And then, naghiwalay po ang parents ko. Imbis na sirain ko yung buhay ko at damdamin ko yung pag-iwalay nila, sinabi ko sa sarili ko, kung ako masisira o madadapa, walang mangyayari lalo sa pamilya ko. Kaya ako po yung nagpakatatag. Kasi sinabi ko, na ako ang magiging pundasyon nila. Kaya patuloy ko po talaga inayos ang buhay ko na nagsumikap ako. Na ngayon po, kahit pa paano yung mga kapatid ko, natutulungan ko, nakita niyo naman po, di ba, yung ibang dalawa sa mga kapatid ko, naipasok ko rin sa bakit kaya ako, nahihiyaman ako, pero sabi ko sa sarili ko, yung ibang tao pa natutulungan ko, bakit yung mga kapatid ko, bakit hindi? Kaya hindi lang ko rin sila. Sabi ko lang naman, basta huwag lang nila ako pahihiyain. And then, ngayon, kahit pa paano, sabi ko nga, na-achieve ko lahat ng mga dreams ko. Alam ko, sabi ko, ito naman yung tamang pagkakataon para mag-give back para sa mga tao, lalong-lalo na sa mga tao tumulong sa akin nung mga nagsisimula ko. Yun po yung para sa akin yung mga achievements ko. Sa ngayon, yung